Lilinisin ko na rin itong receiver bago natin ipamigay. Na-sprayan ko na yan ng duster, ganyan ang itsura niya ngayon, kaya na maalikabok yan. Ngayon, i-sprayan ko yung contact cleaner, itong gagamitin ko. Lilinisin ko yung dapat linisin. Hello, good day sa mga taga-subaybay. Merong nagbigay sa akin ng Yamaha receiver, itong model HTR5550. Pamimigay din natin ito, ipaparapol natin. Tetestingin natin ngayon kung gumagana, kung ayos naman. At saka, i-discuss ko na rin yung mga input at saka output niya. Actually, in general, kung paano paggamit nitong receiver, dahil marami pa ako nakikita sa Facebook sound group na nagtatanong tungkol sa 5.1 na receiver. 5.1 ito. Wala siyang remote control, kaya tetestingin natin kung pwede natin gamitin yung mga button sa harap, yung mga control doon. Kung mapapansin nyo, old school itong receiver na to, wala siyang HDMI. Kaya ang gagamitin natin yung composite o yung mga RCA jack ang gagamitin natin sa mga kable. Pakikita ko na rin kung paano pag-connecta sa TV dahil karamihan ng TV ngayon, HDMI na yata. Ang receiver na to is 5.1. Ibig sabihin, 5 set of speaker. Yung 0.1, yun ang subwoofer. Ngayon, meron na yata mga 9.2. Ibig sabihin, 9 set of speaker at 2 subwoofer. Anyway, ito ang lagay ng speaker. Bali 5 set ito. Ito isa sa center, ang sa rear surround, 2. Ito, left at saka right ito. Ito ang left, ito ang right. So, 1, 2, 3, 3 set na yon. Tapos sa harap, 4 and 5. Left and right din. Pakikita ko sa inyo mamaya ang gagamitin nating mga speaker. Yung center, dyan lumalabas yung mga dialogue. Tapos itong front, left and right, yan yung mga ambience na sound. Kunyari, nasa helicopter, narinig nyo yung tunog ng helicopter. Yung rear surround naman, mga background sound yan na irrelevant naman sa scene ng movie, tulad ng mga huni ng ibon. Yung 0.1 naman, yun ang para sa subwoofer nga. Ito yung output ng subwoofer. Ito yung mga naririnig nyo sa movie na dumadagundong, yung mga low frequency. Ito naman yung mga jack input ng mga signal source. Dito sa pinakadulong kaliwa, nakasulat digital input. So, kung gagamit kayo ng media or format na digital, dito nyo i-connecta para ma-appreciate nyo yung signal. Kunyari, mga movie na dumaan sa signal, digital signal processor, nakaseparate yung 5 signal na yon, kung 5 to 1 yung gamit nyo. So, mas-separate yung sa 5 channel. Itong dito, mga analog lang ito. Usually left and right lang yan. Pero capable itong analog, ang pagkaalam ko yung tinatawag na 5 channel stereo. Pero ang pagkalabas ng signal nun, yung 5 channel, lahat sila similar ang tunog. Walang pagkakahiwa-hiwalay yung mga background noise. Ito ang mga video input ng receiver na to.
Meron pa siyang S-video input dito. Wala tayong gagamitin sa video input ng receiver. Yung output ng video ng source natin, manggagaling sa Blu-ray player. Ito, idedirekta natin yung output nito sa input ng TV. Dalawang output nitong Blu-ray player, isang RCA at saka isang HDMI. Ang gagamitin ko itong RCA na lang. Yung TV gagamitin ko, meron siyang RCA input. Yung audio signal natin, una nating tetestingin yung analog. Kaya itong digital cable, hindi ko na muna i-connecta ngayon. Ito yung digital cable na gagamitin natin, yung tinatawag na optical. Ang magiging connection niyan mamaya, yung output manggagaling dito sa Blu-ray. Dito natin i-connecta. Nakasulat, digital out. Yung kabilang dulo naman dito sa optical ng receiver. Ang pipiliin nating input, DVD input. Nasa ito number 3 ang DVD. So dito yung digital cable natin. Ang analog natin nandito, ito sa pinakababa. So sa receiver, ang mga input na gagamitin lang natin, ito at saka yung optical. Pwede na nating testingin ko, connecta ko lang yung mga kable. Hindi ko yata nabanggit na kung ano yung input jack na gagamitin. Tulad natin, DVD ang gagamitin natin, kailangan yung program sa harap nakaset din sa DVD. Otherwise, wala tayong makukuha ang signal. Umpisan ko nang mag-connecta, itong gagamitin nating kable. Yung audio out muna ang ilagay natin dito sa Blu-ray. Analog ito. Yan ang output niya. Yung kabilang dulo, dito naman sa DVD input ng receiver. Kaya itong natitira ngayon, itong video out ng Blu-ray, itong kabilang dulo sa TV. Hindi ko na pakikita to. Nasa likod kasi. So, sa TV pupunta to. Magkokonekta na rin ako dito ng mga cable speaker. At ang speaker na gagamitin natin, bali 5 yan. Ayan ang center. Yung nakikita nyo, yung naka-horizontal. Tapos merong maliit na dalawa, left and right. Yan ang magiging rear surround natin. At yung dalawang malaking tower, yun ang front main speaker natin. Hindi na ako magkakabit ng subwoofer dahil wala akong spare subwoofer. Okay, naka-set up na rin yung mga speaker natin. Pakikita ko lang yung picture ng receiver dito sa harap. Dito yung input button. Dito tayo mamimili kung anong program. Tandaan nyo, DVD ang pinili natin. Kaya i-press natin ito. Tignan nyo yung screen dito. Lalabas DVD auto. Sa auto ko linagay para automatic ma-read niya kung anong naka-plug. Meron ding maliliit doon na nakalagay ng mga input kung ano yung nakalagay currently. So ito yung naka-underline yung VCR. So nasa VCR tayo ngayon. Ilalagay natin sa DVD. Pre-press ko to.
Yan, DVD. So, nasa DVD na tayo. Ito yung program na lumabas, 5-channel stereo. Yun ang sinasabi ko sa inyo, pagka 5-channel stereo, tutunog lahat yung speaker. Pero similar ang audio signal output niya, pare-parehas yun. Ang pagpili ng program, nandito. Teka, papaling natin yung camera. Itong pinipress na button. Concert video, TV sport, mono movie, movie theater. So marami. Ibalik natin sa 5-channel stereo. Yan. Pwede na tayong magpatugtog ngayon. Patugtugin natin. Ang nakalagay ngayon, CD lang. Kaya wala siyang sound effect, digital sound effect na tulad ng 5-channel to 1. Start ko nang mag-play. Ililipat ko yung program na nag-iba ng tunog. Tsaka mapapansin nyo, meron ditong may ilaw na icon, nakailaw lang yung left and right. So kahit 5 yung speaker natin, left and right lang ang signal na pumapasok. Kahit na 5-channel stereo ang program natin, dahil wala naman DSP, hindi umiilaw yung 5 speaker. Mamaya pakikita ko sa inyo yung digital signal. Balik natin sa 5-channel stereo, mas malakas kasi lahat ng speaker tumutunog. Okay, ilalagay ko naman yung digital cable. Ayan, digital cable na lang nakalagay sa Blu-ray. Ito, tinanggal ko na yung dito sa receiver. Kaya bakante na to. Ito yung digital cable natin ngayon. So, testingin natin. Tandaan nyo, yung CD ang ginagamit natin, wala siyang digital signal processor ng sound effect. Kaya 2-channel pa rin lalabasan yan. Testingin na natin pagka digital cable lang gagamitin natin. Hindi natin ginalaw yung program, 5-channel stereo pa rin at saka DVD. Start na natin. Kita nyo yung icon ng mga speaker doon, dalawa lang ang lumalabas, left and right lang. Kahit na naka-digital tayo, kahit palitan natin yung program, ganun pa rin. Okay, maglagay tayo ngayon dish na merong digital signal. Nag-load na ako ng Blu-ray dish dito sa ating Blu-ray player. Ang gagamitin nating signal source, itong movie na Avatar. Capable siya kasi mag-play ng mga digital. Ito yung pwede Dolby Digital, DTS at saka THX. Ewan ko kung ano i-read nitong receiver.
naka-automatic tayo eh. Ngayon, pansinin nyo tong dito sa right side, mamaya expect ko, iilaw yung mga icon ng 5 speaker. Kasama yung subwoofer. Kahit wala tayong subwoofer, ibig sabihin may output signal na papuntang subwoofer. At saka kinip ko itong 5-channel stereo para marinig nyo na mas malakas ito kasi yung output ng mga signal pare-pareha sa 5 speaker. Walang separation ng front, center at saka rear. Mamaya, habang nag-play yung movie, yung program ililipat ko sa movie chatter para kahit papano, kahit wala kayo sa actual site, maririnig nyo siguro yung kaibahan ng digital na may separation ng front, center at saka rear. Don't shoot. Don't shoot. You'll piss him off. He's already pissed off. Jake, that armor's too thick. Trust me. It's a territorial threat display. Do not run or he'll charge. So what do? Dance with it? Just DTS ang signal na pumapasok. Yeah, come on. What you got? Oh yeah, who's bad? That's right. Okay? Sana nakatulong sa mga beginner. Okay, salamat sa panonood ninyo. Thank you. Siya nga pala, ipaparapol ko tong receiver na to, another giveaway. Of course, galing din sa mga friend natin. Nagwo-work naman. Dating gawi, mag-comment lang kayo dito sa video natin na ito. Automatic kasama na kayo sa raffle. At ganun din, pagka outside of Metro Manila, ang mananalo, yung first 500 pesos ng shipping fee. Ako nang sasagot nun. Okay? Salamat ulit!